Magandang umaga po mga kapatid. Magandang umaga po. Katulad po ng nabanggit kanina, ngayon po ipinagdiriwang natin ang Pentecostes. At ang araw na ito ay itinuturing bilang araw ng kapanganakan ng ating simbahan. Hindi po yan yung dahilan kung bakit pula ang kulay sa ating liturhiya. Pero hindi po ba kapag madalas may birthday, mayroong manyanita, umaawit tayo ng happy birthday. Hindi na po natin gagawing awitan ngayon ang ating inang simbahan ng happy birthday. Maganda po siguro yung mas nakaugawian natin tuwing may birthday. Hindi po ba kapag may birthday, tayo po'y nagninilay? May tatlong bagay tayong ginagawa sa ating pagninilay. Una, nagpapasalamat tayo sa biyaya ng buhay. Pangalawa, tayo'y nagbabalik tanaw sa mga nakaraang taon. Ano ba ang mga nangyaring magaganda at di magaganda sa ating buhay? Ano ang mga aral na itinuturo nito sa atin? Pangatlo, kapag may birthday, tayo rin ay nangangarap para sa hinaharap. Kaya mayroon nga tayong mga birthday wishes. Nagpaplano kung paano mas makahulugan at makabuluhang may pagdiriwang ang mga susunod na kaarawan. Ngayon pong birthday ng simbahan, tayo din po ay magpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin bilang isang komunidad. Sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok, tayo ay sama-sama pa rin nagdiriwang ng napakahabang panahon na. Isa rin itong paanyaya na baunin at patuloy na pahalagahan ng mga aral ng nakalipas na taon at patuloy na mamuhay na may pag-asa sa hinaharap. Yung mga pagbasa pong napakinggan natin ngayong linggo ay nagsasalarawan din ng kapanganakan ng simbahan. Naaalala po natin yung mga natatakot, yung mga naduduwag, yung mga nagtatagong apostoles, disipulo sa alagad ng ating Panginoon. Ano pong nangyari? Yung mga nagtatago ay lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Yung mga walang pinag-aralan, yung walang kakayahang magsalita sa harap ng maraming tao, ay nagawang magsalita sa iba't ibang lingwahe. Hindi po ba nakakamangha? Mapapawaw ka na rin talaga. Tunay po na kumilos sa kanila ang banal na espiritu. At simula noon, kumalat at naparami ang mga Kristiyano sa buong daigdig. Napaipahayag ang mabuting balita sa lahat ng panig ng daigdig. Mga kapatid, ganito pala ang palatandaan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kapag kumikilos ang Espiritu sa ating buhay, hindi tayo nagpapadala sa takot. Papang ang nananaig, nagtitiwala tayo sa Diyos. Maraming magagandang bagay ang nangyayari sa atin kapag hindi tayo nagpapadala sa ating takot, kapag hindi tayo basta-basta naduduwag. Hindi po ibig sabihin nito na basta na lang tayo kikilos nang hindi nag-iisip, nang hindi nag-iingat. Mag-iingat pa rin tayo. Kikilos pa rin tayo nang may pagtitiwala at kumakapit sa Diyos. Kapag pinakilos natin ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay, mga kapatid, matutuklasan natin ang ating mga kakayahan, ang mga kahanga-hanga, bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi po ba ito yung sinabi sa atin si San Pablo sa ikalawang pagbasa? Lahat tayo ay pinagkalooban ng magagandang bagay, ng mga talento. Kaya dapat lamang nagamitin din natin yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para hindi lamang para sa ating kabutihan o kabutihan ng ating pamilya, kundi para din sa kabutihan ng simbahan ng ating komunidad. Kaya ibahagi natin yung mga biyayang ito. Yung may mga magagandang boses, sumali sa choir. Yung iba naman, siguro magandang pagnilayan. Paano ba ako makakatulong sa simbahan?
baka sa akin yung buhay, pagiging relihiyoso, pagiging madre, pagiging pare, pagiging misyonero o misyonera. Hayaan din natin na tayo'y mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi nga po, when you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Pakinggan din natin yung ating puso kapag tayo'y tinatawagang maglingkod, magbahagi ng ating buhay, ng ating oras para sa Panginoon. Hindi po ba kung ano yung sinasabi sa atin, kung ano yung binibigay natin dito sa mundong ibabaw, yun din yung bibitbitin natin sa langit. Kung magbabahagi tayo ng buhay, siguro buhay din yung haharapin natin sa langit. Yung mga hindi na pagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, dahil hindi pinapalugo yung mga pinagkaloob sa kanila, ay hindi rin mapagkakalooban ng malaking bagay. Kung hindi natin napag-iingatan yung daigdig sa libutan, paano pa sa atin ipagkakatiwala ang buhay sa langit? Paano sa atin pagkakatiwala ang langit? Kung hindi napag-iingatan yung maikling buhay dito sa mundong ibabaw, paano sa atin ipagkakatiwala ang buhay na walang hanggan? Hindi po ba sa ating karanasan, kapag may nanghiram sa inyo ng 500, hindi mabayaran ng 500? Papautangin niyo pa po ba ng 1,000? Ganun din po siguro yung pinapaalala sa atin ng ating Panginoon ni San Pablo, na yung mga bagay na pinagkaloob sa atin, ibahagi natin. Doon natin napapalago. Doon natin na ipapakita na tayo na pagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakinggan din natin sa mga pagbasa na binabanggit ang Espiritu Santo. Ngunit ano po ba? Sino po ba ang Espiritu Santo? May nakakita na po ba sa inyo sa Espiritu Santo? Marami po nagsasabi, to see is to believe. Kaya po naalala ko yung kwentuhan ng isang doktor at ng isang pare. Ang sabi po ng doktor, Father, hindi po ako naniniwala sa Espiritu Santo. Hindi ko ito nakikita, hindi ko ito naahawakan, hindi ko ito naaamoy, hindi ko rin ito naririnig, hindi ko rin ito nalalasahan. Malamang hindi ito totoo. Sabi po nung pare sa doktor, Dok, nakakita na po ba kayo ng kirot? Nakakita na po ba kayo ng hapdi? Naaamoy, nahahawakan, nalalasahan niyo po ba ang hapdi at ang kirot? Malamang sa malamang, hindi niyo po ito nakikita, hindi niyo naaamoy, hindi niyo nahahawakan. Pero ako po nararamdaman ko, siguro po ganito rin po ang Espiritu Santo. Hindi natin naaamoy, hindi natin nahahawakan, hindi natin nakikita, pero ating nararamdaman. Maraming bagay po tayo mga kapatid na hindi nakikita, hindi maipaliwanag. Ngunit alam nating nandyan ito dahil sa kanilang epekto sa ating buhay. Sa mga pagbasa, sinasabi po sa atin na hindi rin natin lubos na maipaliwanag kung ano ang Espiritu Santo. Kaya't ito inihahambing sa maraming bagay. Hindi po ba? Minsan, ang Espiritu Santo ay para daw tubig. Ang tubig po, walang sariling hugis. Nanghihiram lamang ito ng hugis sa kung anong lalagyan. Kung ano yung hugis ng baso, yun din yung hugis ng tubig. Kung ano yung hugis ng tasa, yun din ang hugis ng tubig. Kung ano yung hugis ng galon, yun din po yung hugis ng tubig. Ganon din ang Espiritu Santo. Sinabi din na ang Espiritu Santo daw ay parang tila apoy. Dila ng apoy. Hindi po ba? Kaya ito yung nagpapaalab ng ating damdamin. Kaya nagawang ipangalat ang mabuting balita ng mga apostoles. Hindi dahil sila ay mga banal, hindi dahil sila yung mga gumamit ng pwersa, ng lakas militar. Hindi dahil sila yung mga mahusay o may mga pinag-aralang tao. Nagawa po nila yun dahil sa Espiritu Santo na nagpaalab sa kanilang mga puso. Ganito po inahambing ang Espiritu Santo. Ito inahambing din minsan sa hangin na nagbibigay buhay sa ating simbahan. Kaya siguro po maganda rin pong hayaan nating mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Ipagpasalamat natin ang biyaya ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita pero ramdam natin
Dahil sa kabila ng napakaraming pagsubok, narito pa rin ang simbahan, narito pa rin tayo mga Kristiyano, sa tulong at biyaya ng Espiritu Santo. Kaya po siguro masasabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. If God is with me, who can be against me? Hayaan nating puspusin tayo ng kapayapaan ng Espiritu Santo, bigyan tayo ng tapang upang magawa nating harapin ang mga pagsubok sa ating buhay at magawa din nating ibahagi ang ating sarili sa ating kapwa, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Amen.